Akala niya ay perpekto na ang alibi niya, isang YouTube livestream na may mga timestamp at ebidensya. Ngayon ko lang naisip na literal akong inom habang nagmamaneho. Sa laro lang, hindi ako lalabas ngayong gabi. Pero may anibagay na nakalimutan ng YouTuber na ito. Hindi talaga nabubura ang iyong internet history. Para siyang lalaki nasa bahay lang, naglalaro ng Grand Theft Auto. Wala rin pala tandaan na ginamit mo ang device mula 6 gabi hanggang hating gabi. At ang mga resibo ay natuturo sa isang nakakatakot na revelasyon. Steven, inaresto ka para sa pagpatay. Ito ang skandal, inihahandog ng batas at krimen. Ako si Sierra Gillespie. Ang pista opisyal ay panahon para makasama ang pamilya, magmuni-muni sa taon, at pahalagahan ang mga sandali sa mahal sa buhay. Iyan ang mensaheng ibinahagi ng YouTuber na si Steven McCullough sa halos 37,000 taga-subaybay noong Disyembre, 2022. Hindi naman ganon karami ang mga mahal ko sa buhay. Pero ang mga minamahal ko, mahal ko ng buong puso. Kaya naman lubos ang pagkabigla ng matagpuang brutal na pinatay ang buntis na kasintahan ni Steven, si Natalie McNally. 32 sa kanilang tahanan sa Northern Ireland. Pakinggan mo, sa palagay mo buntis siya? Oo, hirap na siyang huminga, tapos sasabihin mong ayos lang siya? Pakiusa, Sige. Noong una, inaresto ng mga detective si Steven dahil akala nila siyang may sala. Pero nang magbigay siya ng matibay na alibi na 6 na oras ng YouTube livestream, natanggal siya bilang suspect. Hindi nila agad nalaman, pero sa pagsisiyasat ng mga detective, natuklasan ang nakakatakot na katotohanan. ipinapaalam niya sa buong mundo na magla-livestream siya sa ikalabing walong ng Disyembre. Walang aktibidad sa iyong device mula 6 hanggang 2. Sa scandal na yon, dadalhin tayo sa Lurgan, Northern Ireland, isang malaking bayan sa County Armagh. Sa Lurgan nakatira si Natalie McNally, 32 taong gulang. Sabi ng pamilya ni Natalie, siya ay sobra magmahal. Siya ay babaeng laging madaling tawagan. Nandiyan siya para sa kanyang mga kaibigan at pamilya kapag kailangan nila ng pampalakas ng loob, isang taong laging sumusuporta sa kanila sa hirap at ginhawa. At iyan mismo ang ginagawa ni Natalie noong gabi ng Disyembre 18, 2022. Si Steven McCullough, nobyo ni Natalie, ay nag-host ng YouTube Live gamit ang Vote Saxton 0P2 account. May higit 37,000 subscribers ang channel at madalas mag-livestream si Steven habang naglalaro ng video games. Noong Disyembre 18, pinamagatan niya ang stream na Violent Night Christmas para sa Kapaskuhan. Nag-match si Natalie at Steven sa Bumble noong Agosto 2022 at naging magkasintahan pagkatapos ng ilang sandali. Noong Nobyembre ng taon ding yon, inanunsyo nilang magkakaanak sila, isang batang lalaki na papangalan ng Dean ni Natalie. Noong Disyembre 18, 2022, nag-text si Natalie ng good luck kay Steven para sa kanyang livestream. Siya ay laging maasikaso at mapagmahal na kasintahan. Noong 8:24 na, nag-login siya sa YouTube para panurin ang stream ni Steven. Malamang ito ang nakita niya. Pasko na, panahon ng pagsasama-sama. Kaya, tuwing nagpapahinga ako, mag-text ka sa mahal sa buhay. Alam mo na, o kaibigan, o kahit sinong kapamilya, yung matagal mo nang hindi nakakausap. Pwede ako magpadala ng maikling text at sabihing, maligayang Pasko, kamusta na? Baka isa siya sa mga taong nakasamaan mo ng loob o matagal mo nang hindi nakakausap dahil alam mo na, ganyan talaga ang buhay. Minsan, may mga hadlang. Magpadala ka ng maikling text sa kanila. Tara na, maligayang Pasko. Parang sinabi ni Bill Murray sa dulo ng Scrooged. Alam mo, hindi pa huli ang lahat. May tatawagan ba tayo? O mag-text siguro, o kaya mag-message sa kanila. Tama ba yun na paraan ng pagsasalita? Hindi ko alam. Hindi naman ganun karami ang mga mahal ko sa buhay, pero yung mga mahal ko talaga ng buong puso. Kaya kahit paano, may ganyan naman ako. Mga clip ito mula sa live stream na inilabas ni Esteban noong gabing yon. Sa stream, binanggit niya ang mahahalagang bagay, kabilang ang patuloy na anunsyo na sira ang chat feature ni Esteban.
Well, dahil medyo sira ang stream software na ito, ibig sabihin hindi ko mache-check ang live chat na talagang sayang talaga. Sige, mag-usap na lang kayo dyan. Pwede ko namang silipin ang phone ko paminsan-minsan, pero ayoko talaga ng mga live stream na nakaupo lang ang tao, nagbabasa ng komento, at nagsasabing, Diyos ko, magtanong naman kayo, bro. At saka, kapag masyado ako natagal sa phone ko, mapapascroll lang ako sa TikTok. At yung dami ng oras na nasayaan ko sa pag-scroll sa TikTok ay hindi ka panipaniwala. Kaya oo, itatabi ko na ang phone ko. Hindi ko talaga matingnan ang live chat dahil kapag ginawa ko, nagyayelo ang lahat at nagkakaproblema ang OBS. Ganun talaga. Kailangan kong alisin ang kaba ko sa posibilidad na mag-crash ang stream kasi maapektuhan ang lahat. Pero oo, kung may mga talong kayo, komento, opinyon, o kahit ano pa, tiis na lang. Ang gusto ko sana mangyari dito, alam mo yon, parang nung nanonood ka ng Big Brother dati, na parang may live stream sa E4 na tumatakbo buong gabi at puro live na footage lang mula sa bahay. Parang ganun ang mangyayari dito. Alam mo yon, pwede kang sumilip-silip at umalis-alis, mga ganung bagay. At habang nangyayari yon, magfo-focus lang ako sa paglalaro ng laro. Ayos ba? Ayos. Mahalaga talaga ito kasi kapag nagla-livestream ang mga creator, nakakakonekta sila at nakakapag-chat at nababasa nila ang mga komento ng kanilang mga taga-subaybay. Pwede rin silang mag-react agad-agad sa totoong oras. Sabi ni Steven, hindi gumana ang chat niya noon. Sinagad pa niya ito at umalis sa stream matapos ang ilang oras para ipakitang nagpahinga siya. Sige, babalik ako mga 5 o 10 minuto mula ngayon. Kaya kumuha ka muna ng makakain. Lahat ba ng ito ay palusot lang para palakasin ang alibay niya? Kabilang sa mga kakaibang paksang tinatalakay ni Steven ang police brutality. Katulad ng nabasa ko kamakailan lang, yung dami ng mga pulis na nawala natin sa nakaraang 12 taon ay nakakatakot talaga. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit tumataas ang krimen. Mas gusto ko na lang gumawa ng krimen sa video game. Pinapasimple lang lahat, pare. Binanggit ni Steven ang pagpapanggap ng aksidente sa isang krimen bago ang pangalan ni Natalie sa livestream. Oo, yan ang pisika. Yan ang mangyayari sa totoong mundo. Hindi ganun maglaro si Absa. Sigurado. Hindi naman talaga. Tumatagal ang stream ng mga 6 na oras hanggang sa tinapos ni Steven ang livestream gamit ito. Sa tingin ko, tatapusin ko na ang stream na ito kahit wala ni isa sa inyo ang nanonood. Sasabihin ko lang, maligayang Pasko sa inyong lahat. Panahon ito na inaabangan natin at kinagagalakan natin tuwing bata pa tayo. Habang tumatanda, nagiging mas mapagduda tayo. Sa huli, marerealize natin na hindi na pala tungkol sa atin ito. Para na ito sa mas batang henerasyon. At tungkol ito sa pagpapanatiling buhay ng pagmamahal at pagpasa nito sa iba. At sa tingin ko, yon ang bagay na pinaka-inaabangan kong gawin higit sa lahat talaga. Pagkalipas ng 24 na oras na walang balita kay Natalie, pinuntahan siya ni Stephen sa bahay niya sa Lurgan. Doon niya nakita ang katawan ni Natalie at agad tumawag sa linyang pang-emergency na siyam na raan siyam naput siyam. Pasensya na, humihinga ba ang pasyente? Hindi! Malamig siya! Sige! Makinig ka, ano po ang address ng pinangyarihan? Tumawag ng pulis! Tumawag ng pulis! Makinig, sa palagay mo buntis siya? Hindi ako makahinga at sinabi mong malamig siya? Pakiusap. Sige, makinig ka sa akin. Tutulungan kita, ayos ba? Manatili ka sa linya kasama ko, ayos ba? Sige. Sige. Makinig ka, kung may defibrillator, utusan mo ang iba na kunin ito agad para magamit kung kailangan. Sabihan mo ako pag nakuha mo na ha, may kasama ka pa ba? Sige, kunin ang defib. Wala, may dugo sa lahat ng doko. Makinig ka, ayos lang ako at tinutulungan kita. Huwag kang bibitaw, sasabihin ko ang dapat mong gawin. Si Natalie ay malubang binugbog at paulit-ulit sinaksak, kabilang ang minsan sa jugular vein niya. Napag-alaman ng medical legal officer na nabali ang ilang buto sa kanyang leeg, na nagpapakita ring siya ay sinakal. Natagpuan si Natalie na may blunt force trauma sa ulo. Ibig sabihin ay hinampas siya ng hindi bababa sa 5 beses sa muka at leeg. Nakakalungkot, parehong namatay sina Natalie at ang hindi pa isinisilang na anak niyang si Dean, kaya agad nagsimula ang investigasyon. Una agad na pinunteriya ng mga detektiv si Steven.
Inaresto siya agad pero mabilis din pinalaya matapos magbigay ng alibi. Ang 6 na oras na YouTube livestream na nagkanggal sa kanya sa listahan ng mga iniimbestigahan. Sa panahong ito, si Steven ay nagkunwaring nagdadalamhating kasintahan, naguloksa sa burol ni Natalie, gumagawa at nagpo-post ng memorial video, at itinuro pa ang dating kasintahan ni Natalie bilang posibleng suspect. Kahit ganon, may kakaibang kutob pa rin ang ilang mga investigador kay Steven. Kahit may live livestream alibi siya, sinundan pa rin nila siya noong oras ng pagpatay at nadiskubre nila ang isang nakakakilabot na katotohanan. Hindi totoong live ang livestream na ipinost ni Stephen nung gabing pinatay si Natalie. Sa katunayan, natukoy ng mga tech expert na na-record ni Stephen ang buong pangyayari, matagal bago pa ito na-post nung gabing iyon. Naalala mo ba nung sabi ni Stephen na di gumagana ang chat? Nagulat ako na hindi ko magamit cellphone ko para tingnan ng komento sa live stream dahil makakaapekto yon sa internet ko. At pati na rin sa stream na ito. Kaya maganda yon, hindi ba? Hindi talaga sira ang chat. Na-record lang ang video. Hindi mo mahuhulaan ang isusulat ng manonood, kaya nagkunwari na lang siyang may problema ito. Ibig sabihin, nung sinabi ni Steven na magla-live siya, ang totoo, tinatapos na niyang buhay ni Natalie. Mula alas 4 ng hapon ng linggo, ika-18 ng Disyembre, si Stephen. Kaya pinag-aaralan mo ang video mula pa lang sa simula. Kaya mula alas 4 ng hapon ng sa noong ika-18 ng Disyembre. Sinasabi niya sa buong mundo na magla-livestream siya mula alas 6 ng gabi hanggang hating gabi. Siya ay may nagpadala ng isang Twitter post, Instagram post na sinasabing magla-livestream siya. Ang Violent Night Christmas na live gaming stream. Nagmumukha siyang nasa bahay. At the appearance of Piano Show, naglaro ng Grand Theft Auto sa pamamagitan ng pag-upo. Sa iyong device. Ngayon, ang iyong device ay nasuri na. Makikita kita agad kung tapos nito. Wala ring evidence yung ginamit mo ang device mula 6 PM hanggang hating gabi. Noong ika-18 ng Disyembre. Walang aktibidad sa iyong device mula alas 6 hanggang alas 2. Nadiskubre ng mga investigador na alas 4 ng hapon noong Disyembre 18, araw ng pagpatay kay Natalie, nag-schedule si Stephen ng livestream sa 6 ng gabi. Naging live ang pre-recorded na video at makalipas lang ng kalahating oras, bandang 6:36 ng gabi, nahuli si Stephen sa CCTV na umaalis ng kanilang bahay na nakadisguise. Makalipas ang ilang minuto, may video siya sa bus papuntang bahay ni Natalie. Sa doorbell camera, nakita si Stephen na lumapit sa bahay ni Natalie mga 8:51 ng gabi. Makalipas ang halos isang oras, 9:31 ng gabi, nakita si Stephen sa doorbell camera na umaalis sa bahay ni Natalie. Matapos yon, nakita siyang sumakay ng taxi at tumakas mula sa krimen, pauwi sa bahay niya. Matapos ang halos 24 na oras, bumalik si Stephen sa pinangyarihan ng krimen. Kunwari ay natuklasan ng katawan ni Natalie at tumawag sa siyam na isang-isang. Matapos makuha ng investigador ang impormasyon, inaresto muli si Stephen noong Enero 31, 2023. Steven, inaresto ka sa pagpatay. Hindi mo kailangan magsalita. Pero kung hindi mo sasabihin ang isang bagay ngayon na pwedeng gamitin sa korte, maaring makasama ito sa depensa mo. Lahat ng sasabihin mo ay maaring gawing ebidensya. Sandali, Stephen, ang dahi. Naglabas ng pahayag ang serbisyo ng pulisya ng Hilagang Irlanda dahil sa mga hinala sa insidente na may ganitong bahagi. Tiwala si McCullough na makakaiwas siya sa hustisya at nagpapanggap siyang biktima, pati sa kanyang mga kaibigan, pamilya McNally at publiko sa Lurgan. Ang dalagang ito, minamahal na anak at kapatid, ay 15 linggong buntis at sabik na pinaplano ang buhay bilang ina. Dito, ginawa niya ang sunod-sunod at marahas na pag-atake na pumatay kay Natalie at sa kanyang dinadalang anak.
Nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong komunidad ang pag-ataking ito. Hindi lang ito labis na brutal sa kalikasan. Ito rin ay maingat at malamig na pinagplanuhan. Isang mapagmahal na pamilya ang naiwan na may hindi masukat na dalamhati. Nawalan sila ng mahal nilang si Natalie at ng sanggol na lalaki na labis nilang inaasam na madagdag sa kanilang pamilya. Kinasuhan si Stephen ng pagpatay dahil walang hiwalay na kaso ng feticide sa Hilagang Irlanda. Nagdeklara si Stephen ng walang sala at nagsimula ang paglilitis niya noong Pebrero 16, 2026 sa Belfast Crown Court. Umabot ng 6 na linggo bago nagkaisa ang 12 hurado sa hatol ng pagkakasala. Noong Hunyo 3, nagpa siya ang hukom na kailangan niya magkulong ng hindi bababa sa 31 taon. Sige, alam na natin ang resulta ng kaso. Paano tayo nakarating dito? Gusto ko pa itong pag-aralan. Ngayon, ipakikilala natin ang panauhin, kaibigan ng programa at international na abogadong si David Tudefiore. David, tuwang-tuwa akong andito ka. Laging may iskandalo. At balikan natin ang mga nangyari bago pa man ang anumang hatol, bago pa man ang anumang pagkakakulong. Sa simula pa lang, may isang 32 taong gulang na babae, si Natalie, na tagpuang pinatay. At isang bagay na madalas naming sinasabi sa industriya ng true crime ay ang parira lang iyon. Lagi raw ang asawa o nobyo ang tinitingnan. Sa tingin mo ba doon agad mapupukus ang mga investigador? Sa tingin ko at kapansin-pansin, alam din yun ng akusado. Kaya sinubukan niyang ituro ang ex-boyfriend niya at bahagi yun ng panlilinlang na ginawa niya. Pero 2 beses siyang inaresto. Kaya nung una agad siyang inaresto matapos nilang pumunta sa apartment niya kung saan naroon ang bangkay. Baka may nakita silang bagay na nagdulot ng hinala. Kahit sinabing kararating lang niya at natagpuan lang niya ito, posible pa rin siya ang pumatay. At pagkatapos, gaya ng malamang na pag-usapan niyo na, gumamit siya ng paraan para gumawa ng alibi. Kalaunan, inaresto ulit siya, kaya mukhang siya talaga ang pinaghihinalaan ng pulis mula umpisa. Naniwala lang sila sa alibi niya nung una. Masusing inimbestigahan din nila ang dating nobyo na itinuro niya, at pagkatapos ay bumalik din ang investigasyon sa kanya. Pag-usapan natin ang alibi dahil nalilito ako. Nabanggit mo kanina na si Steven, ang nobyo, agad inaresto ng mga investigador na pinaghinalaang may sala. Sabi niya, sandali, may 6 na oras daw siyang alibi. Nasa isang YouTube livestream ako noon. Tiningnan nila at sinabi, oo, wow, live ka na sa YouTube. Kaya siguro hindi mo magagawa ang krimen sa oras na yon. Ayos, pwede na siyang umalis noon. Pero may butas ang alibi na maghatid sa kanya sa pagkakaaresto. Pero ano ang opinion mo sa ginawa niyang sobrang effort para lang makagawa ng alibi? 6 na oras niyang ginawa ang livestream na ito, halatang pinagplanuhan. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, kakaiba talaga ito. Alam mo yon, ginamit niya ang makabagong teknolohiya para subukang gumawa ng alibay. Interesanting paraan ito para subukang gawin yon at nagulat ako na wala pang ibang sumubok gawin ito noon. Sa huli, bumalik sa kanya ang ginawa niya. At buti na lang, masusing sinuri ng mga pulis at mga investigador ang di umanay live stream na ito, na sa totoo lang ay hindi naman talaga live. At kaya ito ang isa sa mga pinaka-interesanting bahagi ng kasong ito at dahilan kung bakit sa tingin ko ay nakakuha ito ng malaking atensyon mula sa media. Oo, tama ka. Kasi karamihan ng tao ngayon ay laging may cellphone at gumagamit ng social media. Palagi rin kaming nagla-livestream dito sa Law on Crime. Ibig kong sabihin, normal na ginagawa ng mga tao ito. Kaya tama ka, nakakatuwang isipin na hindi pa tayo nakakakita ng mas marami pang ganitong mga bagay. Pero maganda na agad tiningnan ng mga detective, kahit saglit, at parang, wow, may alibi pala siya. Pero parang sinabi nila, sandali lang, may kakaiba dito. Halika't mag-imbestiga pa tayo ng mas malalim. At lumalabas na ginamit nila ang kanilang cyber investigation team para talagang mabuksan ng husto ang kaso. Sa tingin mo ba kaya tumagal pa bago siya muling naaresto at kalaunan na ikinasuhan? Oo, sigurado. Mukhang ininteroga siya ng maraming beses. Mga 8 beses yata, ayon sa nabasa ko. Kaya siguro sila naging kahina-hinala. Malinaw na may ebidensyang nagpapakitang siya ang gumawa nun. Pero meron silang matibay na alibay na nagpapakita na nasa ibang lugar talaga siya noong oras na yon. Live streaming at sa bandang huli, siguro yon ang naging dahilan kaya nagdala sila ng tamang mga eksperto para imbestigahan ito. Pwede kaya niyong pineke ang live stream na ito na sa huli ay ginawa nga niya.
At mapapaisip ka, alam kaya niya na may ganito siyang tahinaan. Nag-aalala siya na baka mabisto nilang pre-recorded pala at hindi totoong live ang stream. Alam mo yon. Pero unique pa rin ang paraan niya ipakitang nasa isang lugar siya kahit sa iba siya gumagawa ng krimen. Oo, lahat ng ito, gaya ng sinabi ko, sa tingin ko, nagpapakita ito ng matinding pangpaplano. Yung ginawa niya, ipinakita niyang alibi niya sa mga detective at sinabing, "Oy, wala ako dun. Wala akong kasalanan." Sa tingin ko, pandilin lang ang tumatak sa akin gaya ng nabanggit mo. Maraming interesado sa kasong ito dahil kakaiba ang aspeto nito. Medyo kilala siya sa YouTube at yung katotohanan na meron siyang sinasabing alaybay gamit ang livestream na ito. At bukod pa doon, kailangan ko lang talagang ulitin, yung panlilin lang dito, ibig kong sabihin, yung katotohanan na hayagan niyang sinasabi, Diyos ko, mahal na mahal ko si Natalie. Dumalo sa suburol niya at inalo ang pamilya niya. At nag-post pa sa social media tungkol sa trahedya. Sa palagay mo ba, kung isa kang taga-usig at umabot ito sa paglilitis, bibigyang diin mo ito? Yung totoo, siya palang pumatay, pero siya pang nang-aalo sa pamilya niya. Oh, sa tingin ko talagang ididiin nila yon. At yun ay tiyak, base sa mga nabasa ko, bahagi ng desisyon sa sentensya, alam mo yon, na nakaapekto sa sentensya na natanggap niya. Napansin ng hukom na siya ay, alam mo na, gumawa ng ganitong kilos kung saan nagkunwari siyang, alam mo na, nagluluksa siya para sa kanya, nakikisalamuha sa pamilya niya tungkol sa trahedya, nagpo-post sa social media kung gaano siya kalungkot, at nakikipag-chat sa mga kaibigan niya tungkol sa kanya. Para sa akin, isa siyang mapagkunyari at tingin ko nakaapekto yon sa haba ng sentensya niya sa kulungan. Oo, yan ang nakakatakot sa ganitong kaso. Kasi kapag may trahedya at palaging binabalita, may pagpatay. Siyempre, iba-ibang reaksyon ng tao. Hindi natin sila basta-basta masisisi. Pero kung nakikidalamhati sila kasama ng pamilya at alam mong nagluluksa sila sa pagkawala, nararamdaman mo ang sakit para sa kanila. Tapos malalaman mo na sila pala ang gumawa ng krimen, nakakatakot talaga kung tutuusin. Kung pag-uusapan kung paano napatay si Natalie, nagtataka ako kung sa tingin mo, pagtuunan din ito ng pansin ng mga piskal. Yung padaan ng pagkamatay niya, sobrang matindi talaga. Maraming saksak, sinakal, malalakas na hampas sa ulo at blunt force trauma. Para sa akin, kapag naririnig ko lahat yon, sobrang matindi at emosyonal ang krimen. Hindi ito parang sniper na nagpaputok mula malayo, parang sa kabilang dulo ng football field. Mukhang personal ang krimen na ito dahil kailangan mo pang sakalin ng tao, hindi ito agad nangyayari. Ano masasabi mo dito? Sa ngayon ako sa'yo. Alam mo, una sa lahat, may kinalaman din ito sa intensyon. At para makasuhan ng murder ng mga piskal, kailangan nilang patunayan na siya ang gumawa nito at na, alam mo, intensyon talaga niyang patayin siya o magdulot ng matinding tinsala sa katawan. At sa paraan, una sa lahat, sa paraan na nangyari, kung gaano karahas ang pagpatay na sinaksak niya siya at sinakal. Ibig kong sabihin, malinaw ang gusto niyang gawin. Bukod pa dito, ang maagang paggawa niya ng alibi ay nagpapakita rin ng intensyon. Yung paraan ng pagpunta niya sa bahay, alam mong umaasa siyang di siya matutunton. Ibig ko sabihin, nakatulong lahat yon para patunayan ang intensyon, pero sobrang brutal ng krimen. At alam mo, bahagi niyan ay dahil mas mahirap makakuha ng pistola sa Northern Ireland at sa United Kingdom. Siguro hindi siya nakakuha ng pistola. Kung pistola ang ginamit, baka mas mabilis at hindi ganoon karahas ang pagkamatay. Pero baka gusto rin niya ng mabagal na pagkamatay. At minsan, alam mo, sa kasamaang palad, makikita mo sa paraan ng paggawa ng krimen na talagang sinasadya ng isang tao na dagdagan ng karahasan dahil sobrang galit siya sa tao. At malamang, yun din siguro ang inisip ng hurado. Diyos ko, ganun din ang maiisip ko sa ganitong kaso. Kapag nalaman ang lahat ng detalye ng pagkamatay niya, ayokong mawala dito ang isang 32 taong gulang na babae na hindi lang basta namatay, kundi brutal na pinatay. Bukod pa doon, buntis din siya noon. Sa tingin mo ba, mas lalambot pa nito ang damdamin ng mga hurado? Syempre, pumatay siya ng hindi pa isinisilang na bata na sinasabing anak niya na di pa ipinapanganak. And alam mo, at napansin din ng hukom na balak niya talagang gawin yon. Alam niya na buntis siya.
At kaya rin, alam mo, mapapaisip ka kung bakit niya ginawa yon sa napakamarahas na paraan. Kahit alam niyang may dinadala siyang bata sa kanyang sinapupunan. Talagang nakakalungkot. Nakakabahala talaga ang detalye ng kasong ito. Napag-usapan na natin ang prosekusyon dahil alam natin ang ending. Pero paano kung magsisimula pa lang ang kaso? Wala pa tayo sa paglilitis, pero naghahanda na tayo at ikaw ang depensa. Anong depensa ang naiisip mo para sa taong ito? Sa totoo lang, hindi siya tumestigo. At kaya, Dahil pinili niyang hindi tumistigo. At hindi nga siya tumistigo, malamang ay siya ang gumawa ng desisyong yon. O siya, alam mo na, matapos kumonsulta sa kanyang mga abogado dahil ayaw niyang ma-cross-examine, kaya limitado ang depensa na maaari niyang ibigay. Ang sinubukan nilang gawin ay hanapan ng butas ang ebidensya ng prosekusyon at alam mo na, subukang ipakita na kulang ang ebidensya para iugnay siya sa krimen. Hindi ako sigurado kung tinangka ng mga abogado ng depensa, panindigan na live stream yon. Kung ginawa nila yon, baka kailangan nilang kumuha ng tech expert para magpaliwanag. Siguro may ganun nangyari, alam mo, natatalo sila tungkol sa teknolohiya. Baka nalito ang hurado doon. Sa totoo lang, nalilito ako kung paano nalaman ng mga taga-usig na hindi yon live stream kahit mukhang live stream ito. May kinalaman yon sa kung paano ang datos ay, alam mo na, nahuhuli kapag ito ay recorded kumpara sa kapag ito ay live stream. Kaya kailangan mo talaga ng mga technician para tumulong doon. At malamang ay nagbigay sila ng testimonya para makatulong patunayan iyon. Hindi ko alam kung nagdala ang depensa ng sarili nilang mga eksperto, pero kailangan sana nilang subukang hanapan ng butas iyon at subukang panatilihin ang alibi at hayaan itong tumayo. Oh, mahirap na yon kasi tama ka. Hindi ako eksperto sa teknolohiya, kaya nagtitiwala lang ako sa testimonya ng mga eksperto. Sa madaling salita, magkaibang data kapag nagla-livestream ka kaysa sa nagre-record at ina-upload na parang livestream. At iyan ang talagang mahirap sa napakaraming kaso na tinatalakay namin. Kung may cellphone, alam mo yon, may text message na ipinadala o nagping ang phone mo sa isang lugar. Mahirap talagang labanan ang mga ganitong bagay. Malinaw na iyan ang nangyari, kaya siya napatunay ang guilty. May gusto lang akong itanong sa'yo. Nabanggit mong mas mahirap makakuha ng baril sa Northern England o Northern Ireland kung saan ito nangyari. Ganoon din sa England, pero iba ang sitwasyon doon. Ano pa ang pinagkaiba rito? Sa tingin mo, pareho ba ang criminal justice system dito at sa US, lalo na sa trial sa Northern Ireland? Ano masasabi mo? Halos pareho ito sa England dahil parehong bahagi ng United Kingdom at may common law system. Kaya sa ganung paraan, pareho rin ito dito sa United States. Common law system din ito. Sa United Kingdom, may iba-ibang korte sila. Sa tingin ko, ito ay sa Crown Court dahil napakabigat ng krimen. Dito, may karapatan siyang magkaroon ng jury at nagkaroon nga siya ng jury. Kaya medyo iba ang proseso nito kumpara sa isang criminal case sa US at kung paano ito ay sinasagawa. Pero marami ring pagkakapareho, pareho sa batas at sa proseso. Nabanggit mo na kung siya ay tumistigo para sa sarili niyang depensa, mapapasailalim siya sa cross-examination, isang bagay na pamilyar tayo dito sa United States. Hindi niya ginawa yon sa huli. Gayunpaman, napatunayan pa rin siyang nagkasalanang hurado. Nagulat ka ba sa hatol? Hindi ako nagulat kahit kaunti. Alam mo, nung napatunayan ng mga prosecutor na hindi ito live stream, at alam mo, gamit ang mga tech expert, malamang ay nagpakita sila ng matibay na ebidensya na hindi talaga ito live stream. Sa tingin ko, bumagsak lahat ng palusot niya at malinaw na panlilinlang lang ito. Sa huli, siya rin ang nagkunwari nakakita sa kanya. Isang araw matapos niya itong patayin. At siguradong may sapat na ebidensyang DNA na nag-uugnay sa kanya sa krimen. Kaya sa ilang paraan, malamang na isa itong malinaw at madaling kaso, lalo na't malamang wala siyang gaanong depensa. Kung meron siyang matibay na depensa o iniisip niyang magiging kapanipaniwala siya sa hurado o kaya niyang magbigay ng emosyonal na apela na tatanggapin ng hurado, malamang ay tumistigo siya pero tumanggi siyang gawin yon. Mahirap labanan kung may DNA tayo, kung may data tayo mula sa cellphone. Alam mo yon, kung dala niya ang telepono niya at nagpiping ito sa mga particular na lokasyon. Dagdag pa, napag-usapan na rin natin ang tungkol sa YouTube livestream na yon. Ibig kong sabihin, marami talagang ebidensya laban sa kanya. Hindi rin talaga ako nagulat sa hatol.
At iniisip ko kung nagulat ka ba sa sentensyan ito. Kaya 31 taon ang sentensya sa kanya. At dito sa Estados Unidos, syempre, depende kung saang estado ka, kung may death penalty o kung habambuhay na pagkakakulong, habambuhay na walang parole, depende kung anuman ang umiiral. Pero pakiramdam ko, kapag kausap kita, parang iba ang sentensya sa mga krimen doon kumpara dito na habambuhay na pagkakakulong na hindi ka na makakalaya. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin yung 31 taon na sentensya niya? Malaking sentensya na ang 31 taon doon. Malinaw naman, mas binibigyan din doon ng pagsubok na baguhin at i-rehabilitate ang isang tao pagkatapos nilang gumawa ng krimen. Kaya minsan mas magaan ang mga sentensya, pero ito ay napakabigat na sentensya. 31 taon. Ibig sabihin matanda na siya kung sakali makalaya siya sa kulungan. At mukhang ang pangkalahatang publiko sa Hilagang Irlanda, sa tingin ko ay nasiyahan. Sa tingin ko, nasiyahan ng pamilya. Wala akong nakita nagsabi na dapat mas mahaba ang sentensya. Pakiramdam ng pamilya nila ay parang kami ang nabigyan ng habambuhay na sentensya dahil nawala siya sa amin. Nawala rin ang hindi pa naipapanganak na bata at ang apo na sana'y mamahalin ng mga lolo at lola. Kaya alam mo, siguro sa ilang paraan, baka gusto rin nilang makulong siya habang buhay, tulad ng nararanasan nila. Habang naririnig ko ang tungkol sa pamilya niya, nakita ko rin ang maraming post mula sa mga kapatid at magulang niya. Naglakad sila bilang pag-alala kay Natalie at para magtaas ng kamalayan sa karahasan sa tahanan. Malungkot pag-usapan dahil 100% itong maiiwasan at hindi kailangang mangyari. At talagang nakakalungkot ang mga detalye na kinailangan nating pagdaanan at pag-usapan na yon. Pero David Tafuri, napapasalamat ako sa iyo sa paglalakad sa amin sa kasong ito. Salamat! At dito natatapos ang episode natin ngayon. Pansamantala muna tayong magpapaalam sa scandal. Kung nagustuhan mo ang napanood mo at gusto mo makapanood pa o makipag-ugnayan sa akin sa social media, mahanap mo ako sa mga platform tulad ng Instagram bilang Sierra Gillespie. Salamat sa panonood ng episode natin na yon ng Scandal. Ako si Sierra Gillespie, ang inyong host. Hanggang sa muli!